Ang pag-submit sa'yo ng babae ay kusa, voluntarily niyang ginagawa, hindi pinipilit, hindi inuutos. Bilang isang lalaki, kung iniisip mo na gusto mong mapasunod yung babae mo, gawin mo to, gawin mo yan, gawin mo to. Isang malaking katangahan yon, isang malaking kabobohan yon. Yung babae na nagsasubmit sa lalaki na misinterpret ng sagad ng halos karamihan. Kasi pag sinabi nilang babae na nagsasubmit sa lalaki, gawin mo to, gawin mo yan, tapos susunod yung babae, diba? Tapos marami tayong nakikita gano'n na yung babae sunod-sunuran dun sa lalaki. Yung babae nagsasabit dun sa lalaki. Kaya bilang mga lalaki, gusto mo rin nun, nung ganong idea, nung ganong concept, nung ganong pakiramdam na sinusunod ka ng babae. May napasukan akong GC, inad ako sa isang GC ng mga alpa-alpa, ng mga lalaking red pill. Natawa ako kasi nagtatanungan sila doon, nagbibigayan sila ng ideya kung paano daw mapapasunod ang babae. Ang gara kung paano mapapasunod sa command yung babae. Natatawa ako kasi hindi ganun yung nag-work. Na, yo, be, gawin mo to, gawin mo yan. Ganun na yun? Gagawin niya? Hindi ganun yun. Alright? Isang facts na dapat yung malaman, ilo-look up ka dapat ng babae. Diba? Dapat ilo-look up ka ng babae. I-admire ka niya. Diba? So that yung mga gagawin mo na nakikita niyang tama, mahawa siya. Sa madaling sabi, hindi ka nagbababa ng command dun sa babae na susundin niya. You influence. Diba? Nai-influensyahan mo siya. Diba? Like for example, ito si Wada, nung tinanong ko siya before, anong nagustuhan niya sa akin? Ilang taon ako nung naging tayo? 24 nung nabanggit niya, sabi niya, parang kasi sa ganyang edad, nakabukod ka na, may sarili ka ng shit. Diba? May sarili na akong shit, may mga ways na akong ginagawa para mag-generate ng pera sa murang edad. Wala na ako sa poder ng magulang ko. Diba? So nakikita niya na yung mga ways ko, yung mga method ko, yung mga skill set na meron ako, yung mga principles na meron ako sa buhay, nag-work siya. May result na maganda. Diba? Ngayon, nahawaan siya. Na-impluensyahan siya. Diba? Hindi ko inutos. Diba? Ganun yun. Diba? Like for example, sa madaling sabi, kaya siya nagsasubmit sa'yo kasi may pera ka na, you're the shit, you're the man. Same thing sa'yo. Ikaw mismo na lalaki, sa mga tropahan nyo, kanino kang pinakamabait? Dun sa pinakamaperang nanlilibre, di ba? Di ba? Sabi mo hindi. Di ba? And all this concept na submission ng babae, mapasunod yung babae, or to give influence sa babae, kung ano man yung tamang term, di ba? It boils down pa rin dun sa kailangan mong mag-focus sa sarili mo at itaas yung value mo as an individual. Di ba? Na kailangan mong fokusan yung sarili mo, magiging malupit ka so that ilo-look up ka. Ilo-look up ka ng kung sinong babae. Actually, hindi lang yung magiging makakapareha mo. Pag nag-focus ka sa sarili mo, you're the man, you're the shit sa sarili mong reality, iba't ibang babae ang magbibigay respect sa'yo. Ilo-look up ka nila. Diba? Kaya mukhang submission, mukhang sumusunod sila sa'yo. Pero sa madaling sabi, they just give respect sa'yo kasi nga nilo-look up ka nila. You're the man, you're the shit eh. Diba? Nakikita nila, mano-focus ka eh. Diba? Hindi ka nagbibigay ng command, hindi ka nagbibigay ng utos. Nakaka-impluensya ka. Diba? Ngayon, yung mga babae, nakakala mo, paano yung yung mga babae ni Bugoy, hiwa-hiwa lang kalamansi, sunod-sunuran sa kanya. Hindi. Ang ginawa ni Bugoy doon, binigyan niya ng game yung mga babae niya na yon,
na makakapag-generate sila on their own way. Yung mga babae na yun, na-meet ko yun personal eh. Lahat ng babae na yun, may mga method, may game na binitaw si Bugoy doon. Yung mga yun, may kanya-kanyang pera yun. Sa pamamagitan ng wisdom, principles at method na tinuro sa kanila ni Bugoy. Or na-influence sa kanila ni Bugoy. Diba? Kasi yung instruction, yung command, or kung ano man tawag dyan, wala namang value yun eh. Salita lang yan hanggat hindi ini-execute. So kahit anong talak mo dyan sa babae mo, hindi siya susunod sa'yo kung nakikita niya yung kasuputan sa'yo. Diba? Hindi ka wala kang power energy, wala kang tigas, kaya hindi siya sumusunod sa'yo. Nakikita niya patulo-tulonggis ka lang eh. Diba? Hindi ka talaga makakapagpasunod ng babae. Pero again, inuulit ko, hindi ganon. Hindi mo napapasunod yung babae. Nai-impluwensyahan mo lang siya ng enerhiya mo. Diba? Ngayon, gusto mong sinusunod ka ng babae. Nagsasubmit sa'yo yung babae. Be the man. Diba? That ikaw ang the shit. That ikaw ang pinakamalupit sa reality mo. Diba? Para yung enerhiya mo na pinapasingaw mo sa'yo, powerful. Ilulook up ka ng babae. Diba? Bibigyan ka niya ng respeto. Kaya mukhang sinusunod ka niya. Pero sa madaling sabi, binibigyan ka lang niya ng respeto. Tapos kung mahawa man siya, nakikita mo, yung like for example, yung partner ko, mukha na rin siyang pera, wala siyang ibang ginawa, hindi magpapera. Tapos may nagko-comment pa dyan, yumabang na daw, nag-iba na yung energy. Nahawa na lang din siya sa akin. Diba? Na-disregard na yung fairy tale type shit, kilig-kilig type shit. Ayan. Ginagawa niya yung sarili niyang pera. Hindi ko inutos yun. Hindi ko siya inutusan. Nahawa siya sa akin. Na-impluwensyahan ko siya. Diba? Ngayon, bilang tao, natural sa atin, natural sa atin na pag may napala tayong maganda, diba? As way of giving back, di ba? Nagiging mabait tayo dun sa kung sino yung nakatulong sa atin or naka-impluwensya sa atin para mapabuti tayo. Kaya mukhang sunod-sunuran. Di ba? Pero hindi siya sunod-sunuran. Simple way of giving back lang yun na ako na dyan. Taga-abot ng ganito, taga-asikaso ng ganyan. Di ba? Siyempre, ganun kayo bilang tao eh. Oh, na-impluwensya mo ako, nakatulong ka sa akin. Lumupit ako dahil sa'yo. So, paano ba naman yung makabawi ako sa'yo kahit pa paano? Tubig, ito tubig. Ganito, ganyan. Tapos ito pa malupit. Diba? Bago niya marinig sa akin, bago dapat sumingaw sa'yo, diba? Dapat ikaw mismo kaya mong gawin yun. Like for example, kaninang umaga. Yung ginawa ko kaninang umaga, in example ko na, yung ginawa ko kaninang umaga, nag-asikaso ako ng basura na itatapon, tsaka naghugas ako ng plato. Lahat yon sa bahay namin si Wada yung gumagawa. Pero bago niya gawin yun, nakita niya muna na kaya ko yun. Diba? Kaya ko yun. Diba? Ngayon siya, simple way of giving back, sign of respect, di ako na dyan. Diba? Pero in the first place, ako mismo, kaya ko yun. Diba? Nagigets niyo ba? So, tigil nyo yung ganun, hindi para pasunurin yung babae. Kasi hindi kayo makakapagpasunod ng babae. Yung bossing nga eh. Yung bossing ng isang kumpanya nga na may empleyadong babae, pag nakatalikod kung ano-ano sinasabi ng babae. Pag nakatalikod yung bossing, kinukupal-kupal siya eh, once hindi proper yung treatment eh. Once hindi nakitaan ng babaeng employee, yung bossing niya na okay siya, okay yung energy niya, di ba? Yung babaeng employee, kinukupal niya yung boss niya. Diba? Pinapasahod pa yun ha. What more pa yung partner, makakasama mo sa buhay, yung girlfriend. Diba? Hindi ka magbibigay ng command. Diba? Magte-testify ka, magiging living testimony ka. Gagawin mo muna. You take actions ba? Diba? Ipapakita mo sa kanya na by doing this, effective way paano mag-grow sa buhay. Makaka-impluwensya ka. Diba? Walang pilitan. Ganun yun. Isa pang example, isa pang logic ko dyan. Yung sa UFC. Yung sa UFC sa Octagon,
May dalawang tao doon, di ba? Magkaaway ba sila? Hindi naman. Sports yun eh. Di ba? Ang kailangan lang malaman kung sino yung magta-top out, kung sino yung magsasubmit. Di ba nagta-top out ba yung isa? By yung isa sinasabi niya lang, ayo, mas malakas ako sa'yo, ganito ganyan, mas malupit ako sa'yo. Hindi, di ba? Pinapakita niya. Ipapakita niyang mas malakas siya. I-execute niya, di ba? Para mag-top. Sa madaling sabi, magte-take actions pa rin talaga. Di ba? Mag-e-effort, ipapakita mo. Same thing, ganun yun sa babae. Kung gusto mo na parang synchronize yung move ng babae mo sa galawan mo, pakita mo munang effective yung galawan mo. Pakita mo munang hindi toxic yung galawan mo. Pakita mo munang malupit yung galawan mo. Ganun yun. Ganun yun. Diba? Atid muna natin si Wada. Gawa ng monthly, ano niya ngayon, monthly hair ritual sa SM. Atid natin siya. Tara. Game sunod! Bye. Bye-bye! Rararara. Rararararararara. Natid na natin si Wada. Bili muna tayo ng kape, man. Hindi pala tayo nagkakape, man. Dito lang tayo bibili ng kape, man. Sa McDo. Wala pa nga Starbucks na nasa labas. Wala pa nga. McDo lang tayo. McDo muna. McDo muna tayo, McDo. Dunkin o McDo? Hindi ko alam, parang ang sakit sa lalamunan nung kape ng Dunkin eh. Hindi ko alam kung bakit. Nakuha na natin tong kape natin. Magdadrive na muna ako. Alright, wala tayong ka-video. Wala tayong taga-video. Wala pa rin tayong lagayan. So, baba ko muna to par. Drive muna ako. Andito muna tayo ngayon sa Gumaok. Mga tropa. Dito ako pinanganak, dito ako nagkaisip, dito kami nakatira. Kaso nung nakuha ng bangko, hindi tayo pinalit na makuha natin or mabuyback. Yan, dyan ako pinanganak. Ayos na ata nung nakabiling bago. Yan. Dito ako na buhay, dito ako pinanganak. Ito sa skinita na to. Dito ako nagbasura. Ayun, ako nangungulekta ng basura dito dati. Dito ako nun, sa kabahan na to. Tutula ako ng kariton dito. Nag-aakot kaming basura. Ito sige, Wally yung katiwaldas dati dito. Katiwaldas. Ako helper, ako isa. Ako yung isa. Ako na isa para matangkad. Tambay sa kanto. Ano kanto? Gantong-ganto ako dati dito. Tambay. Nag-aantay ng kung ano. Ganyan. Dahil na si Wale. Time check natin, ayan, 3:21 na ng hapon. Bali tumambay tayo doon tayo lumaki. Doon ako pinanganak, doon ako nagkaisip. Wala na kaming bahay doon, gawa ng, yun nga, nakuha ng bangko, tas nabenta na sa iba. Tinry kong kunin yun, actually, binenta ng bangko, pina-auction, di ba? Ako winner doon, putya. Inoperang ko yung bangko ng hindi nila matatanggihan, kaso for some reason nagkaroon ng mga error. Hindi nila binigay sa akin. Ayaw nila ng pera ng vlogger. Kaya binabayaran ko, cash yun nun, ayaw. Papunta na tayo ngayon sa SM tong ulit, gawa lang tapos na si Wada. Tapos na si Wada, putya. Tapos na yung ginagawa sa buhok ni Wada. Kukunin na uli natin siya. Dito na tayo sa crossing ng Tonggo. Sarap din tumambay din doon, parang balik lahat nagbalik lahat ng mga memories Doon ako nagbasura, doon ako nangalakal.
Doon yung mga unang semplang ko sa bike doon. Lahat ng karamihan, majority ng peklat ko doon ginawa sa lugar na yon. Catch up lang din sa mga tropa syempre. Yeah. You know? Chicks! Baby girl! Wow! Andito na ulit tayo ngayon sa neighborhood. Ayan. Nagpa-practice yung kapatid ni Wada magmotor. Di pa bumabalik. Napunta. Unang semplang ata ng kapatid mo, angkas girlfriend ha. Yeah. Diyan mo. Lamang mic. Malakas naman yan. I'm on the top of the world, okay. Wala na akong tiyan, no? Hiram ka ba bukas ng pang ano yung dati hiniram mo? Nahanap ko na. Nang alin? Pangliit ng tiyan. Wala, hindi na. Mga bata pala yan? Technique din kung gusto nyo ma-relax, pumapa kayo sa lupa nang walang sapit. Ito, ay na bagong buhos siya. Diba? Keep your feet on the ground. Kung gusto nyo mag-regen talaga. Diba? Ang umuubos ng lakas nyo yung mundo. Ang umuubos ng lakas nyo yung mundo, diba? Kukuha rin kayo ng lakas sa mundo. Naglalatik yung paa mo, boss ah. Hindi na nakabalik yung kapatid mo, girl. Simple lang ata. Baka umikot, naligaw. Sila. Saan sila tumagos? Ay, narinig ko yun. Basta kailangan dumikit kayo sa lupa. Yun siya, nakaupo siya sa saig. Yes, tama kayo napansin. Medyo mild lang yung atake natin ngayon dito sa vlog na to. Gawa ng hanggat maaari, sinusubukan kong mag-conserve ng energy para hindi ako pagod na pagod. Gawa ng meron tayong mahabang araw bukas, may agenda tayo bukas sa luwasan. Kaya hanggat maaari, hindi ko pinagod yung sarili ko today para hindi ako pagod, di ba? Para bukas may energy pa. Okay, nandito na tayo sa last part ng daily. Siyempre, full tayo ngayon. Kaya ko ata ito eh. Bigat po, tsa. Bigat na bigat. Sakit. Tayo na punit agad. Buwasan natin isa muna. Mabigat pa sa akin sa pool to. Game. Like, comment, like, comment, and subscribe sa mga napadaan lang kung natripan nyo tong galawan natin dito sa YouTube. Pwede kayo mag-subscribe. Kung hindi subscribe sa pucha, pwede kayo mag-subscribe. Pero kung hindi nyo naman natripan, napadaan lang kayo, di na kayo ulit, okay lang din naman. Pero kung natripan nyo, welcome sa The Grindset Mindset Channel. Yes, ako pa rin si Lihitimong Classes na pangit, supremo ng mga Lihitimong Classes na pangit. Pero ngayon, hindi na tayo basta nakafocus
sa mga lehitimong classes na pangit in particular, alright? In general na to sa lahat ng young adult dyan na napapaisip kung posible ba, sa mga nagtatanong kung kaya ba, oo kaya. Yeah, welcome sa channel natin dito sa YouTube. Palakin pa natin to sa ngalan ng Study First. Wala pa sa isipan ko yan at stricto ang parents ko. Pangit mga kami sa paningin nyo. We've been doing this for 67 consecutive days. Walang palya, mate. Wow!